na ang naisin mo siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo, ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutukan. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutukan. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magpapakilala po muna ako. Ako po si Brother Hans Bawi mula sa Crossover Christian Family Church. At isa pong malaking kagalakan para sa akin na kayo po ay batiin at i-welcome po dito sa ating Crossover Moments o online devotional. And pray po muna tayo. Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito. Sa pagkakataon nito na makakapakinig kami ng iyong salita, dalayan ko Lord na sa bawat makikinig Panginoon ay aming
mga aral na aming makapakinggan ay aming matutunan. At gayon din, Lord, ay maisubuhay namin ito at gabayan mo po kami sa araw na ito. At ako, Lord, sa pabahagi ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name, Amen. Ayan. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay sa aklat ng Efeso o Ephesians. Sa chapter 5, verse 19 and 20. Ngunit bago po iyon, atin muna pong alamin ang tungkol sa aklat ng Efeso. Ang author po ng aklat na ito ay walang iba kundi si Paul. Ngayon, sino si Paul? Siya ang isa sa matitinding lingkod ng Diyos. Kilala siya bilang persecutor o nanguusig ng mga mananampalataya noon. Ngunit sa kagandahan loob po ng Diyos, ay na-encounter niya ang Panginoong Hesus at dito nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay. Siya ngayon ay kinasihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nagbabahagi ng magandang balita at kaligtasan ng Panginoong Hesus sa iba't ibang dako. Ngayon po, ang aklat po ng Efeso o Ephesians ay nakatuon po para sa mga mananampalataya sa lungsod ng Efeso. Ang Efeso po, ang Efeso ay isang mayamang lungsod na sa panahon ngayon ay tawag ay Turkey. Ang Efeso raw po ay kilala bilang sentro ng kalakalan, kultura at pagsamba sa Diyosang si Artemis. Actually po, kakatapos ko lang po sa book ng Ephesians, sa devotion journal. Kaya itong book po na ito ay nilalaman ng 6 na chapter at itong ating chapter 5 kung saan nakapaloob ang ating focus verse ay tumutukoy rin sa kung paano ipamuhay ng isang Kristiyano o mananampalataya ang kanilang pananampalataya. Kung paano mamuhay ang may Kristo sa buhay. Ayan. And yan po ang isa sa mga background or ng ating book ng Efeso. Kaya naman po dumako na tayo sa mismong focus verse natin at ating basahin po. Sa aklat ng mga taga-Efeso, chapter 5, verse 19 to 20. Sabi rito, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. 20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa akin pong pagkakaalam, ay sa buong buwan po ng September ay ang tema po natin ngayon sa ating crossover moments ay mga patungkol sa pagsamba o worship. Ngayon, ating pong talakayan ngayon ay patungkol naman sa worship. Worship through music. Ayan. Maganda po itong talakayan na ito dahil kung ating papansinin ang ating kapaligiran o mundo na kinabibilangan natin ay ang music, ay isa sa malaking impluwensya na mayroon sa mundo sa mga tao. Tama po ba? Kumbaga, malaking impact po ang mayroon ang musika para sa mga tao. Isa pong bagay o kaalaman na dapat po tayong magkaroon ng kamalayan o awareness ay patungkol rito sa musika. Dahil ang musika o music ay maaaring gamitin ng demonyo para sa individual, sa bawat individual na mayroon sa mundo, sa atin. Kaya sa pamamagitan nito ay maaari tayong linlangin dahil maganda sa pandinig, sa pagitan sa patuloy na pakikinig natin ay maaring hindi natin mamalayan na nagkakaroon na ng move ang kaaway natin sa ating mga buhay, sa puso, sa damdamin, at sa isip. Baliktad dapat Di po ba? Dapat through music, mapaboses man yan, o sa instrument, o sa tugtog, ay dapat through that ay napapalaya sa mga demonyo o kasamaan. Tulad na lamang ng ginawa ni Haring David, ni King David kay Haring Saul, nung hindi pa hari si David, na sa tuwing sumasapit ang masamang espiritu sa kanya kay
Haring Saul ay tinutugtugan siya ni David. At sa pamagitan po noon ay napapayapa ang kalooban ni Haring Saul. Napapalayas ang masamang espiritu. Makikita po natin ito sa aklat ng 1 Samuel chapter 16 verse 23. Kaya isa po yan sa mga nais kong mabigyan ng pansin at magkaroon ng kamalayan ang bawat isa. Hindi lamang ang mga mananampalataya, kundi lahat tayo mga kapatid at mga katawid. Ma-share ko lamang po mga katawid. Para po sa mga hindi nakakalam ay ako po ay nabibilang sa worship team ng aming church, na Crossover Christian Family Church. Ako po ay tumutugtog sa pamamagitan ng instruments at kasalukuyang lead guitar po. At sa aking pagkakatanda ay 7 years na po akong tumutugtog ng mga instruments. At itong kakayahan po, kakayahan tumugtog ay it is all because of God. Kaya hindi po ako yung bida. Kaya hindi ako yung bida. Hindi bida yung aking sarili. Kundi walang ibang bida sa pamamagitan ng kakayahan na mayroon ako. Kundi ito ay dahil lamang kay Kristo. Naniniwala po ako na it is God-given talents. Kung saan through music, may pagtawid mula sa manly o worldly things na mayroon ang mundo. Na through music ay makapag-influence o makapag-impact ng mga pagpapala, pagmamahal, kapayapaan at marami pang iba na nagmumula lamang sa ating Panginoong Hesus. Yan. Mga katawid, ay hindi po ito ibig sabihin na para lamang ito sa magagaling kumanta at marurunong tumugtog. No po. Everyone can worship God through music po. Dahil tulad ng pag-aaral natin kahapon mula po sa ating Pastor Evelyn, ay ang Diyos po natin ay walang ibang tinitignan kundi ang nilalaman ng ating mga puso. Hindi ang performance at hindi kung gaano kakagaling. Amen po ba? Ayan, type amen nga po mga katawid. Amen. Ayan. Kaya panawagan ng verse na ito na magkaroon po tayo ng heart check. Dahil sabi nga sa ating verse, sa verse 19, mag-awitan kayo ng salmo, mga himno at mga awiting spiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Sabi doon, buong puso. Buong puso, mga katawid. Baka po may kahati yan, yung ating mga puso, Joke lang po. Ayun, sabi dyan, buong puso. Dahil ang sinasamba at inaalayan po natin ay walang iba, kundi hari ng mga hari, ang ating Panginoong Hesus. He is worthy of all praise. Kaya marapat lamang po na dapat na ibibigay natin ang nararapat sa Kanya, which is ang buo, walang kulang, at labis pa dapat. Di ba po? Kaya, hindi rin po ibig sabihin nito na apply lamang po sa araw ng pagsamba, which is ang Sunday o sa tuwing may mga gawain lamang. Kundi kahit saan ka man, anong sitwasyon pa man iyan, ay maaari kang mag-alay ng pagsamba sa Diyos. Dahil ang tunay na pagsamba ay hindi lang kanta, kundi buhay na inaalay araw-araw sa Diyos. Kaya sa simpleng awit po, sa totoo lang, maaari tayo makapagbuo ng kanta dahil kung aalalahanin at iisipin mo pa lamang kung papaano ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, marami ka nang maiisip Yung mga pagpapasalamat, di ba? Sa lahat ng mga bagay at kabutihan niya sa atin. Kaya kalakip ng worship, ay ang pagbabalik pasalamat sa kagandahang loob ng Diyos sa ating mga buhay. Crossover from complaining to thanksgiving. Amen? Amen. At ang continuation ng verse 20, at ito na rin ay panghuli, ay it is all about for our Lord Jesus Christ. Sabi sa verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Worship is not focused on ourselves, but on who God is and what He has done.
and it is all about for God alone. Kaya panawagan po ng verse na ito na para sa atin na tumawid tayo mula sa self-centeredness to God-centeredness. Crossover from self-centeredness to God-centeredness. Amen? Amen. Kaya manalangin po tayo. Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito, sa gabing ito Panginoon, na nakapakinig kami ng iyong salita. Dalayan ko Lord na tulungan mo kaming makatawid sa ano ang nais mong i-crossover, Panginoon, sa aming mga buhay patungkol sa nakinig sa pahayag na pinahayag mo ngayong gabing ito, Panginoon. Kaya Lord Jesus, ikaw po Diyos ang siyang manguna, Panginoon, sa aming mga buhay, and ikaw ang maging sentro. And dalayan ko, Panginoon, na anumang mga nilalaman ng aming mga puso ay linisin mo po, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga bahid ng karumihan, ng mga hindi na ayon sa iyo, Panginoon. At dalayan ko, Lord Jesus, na through music, Panginoon, ay malabanan namin ang mga gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Salamat, Lord, dahil hindi mo tinitignan ang performance, kundi ang mga puso ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, sa mga nakapakinig dito sa crossover moments, ikaw po, Diyos, ang siya magpala, magbigay ng karunungan, kapayapaan sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord Jesus. Ikaw po, Diyos, ang siyang ang maghari. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Thank you po. See you bukas.